I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng other person. Pero yung reading natin, kalimitan ay magpo-focus sa kanila. Okay? Sa energy nila at hindi sa inyo. Kasi sila ang bida dito. I-describe ko rin yung sa'yo at sa person mo para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Weird daw pero third party situation to. Pero tignan natin maya ha. Widow absence. Ano yan? Waiting naman to. Ayusin ko lang sandali. Kasi gagawin ko tong thumbnail. Saka para presentable. So magsimula na tayo. So iniisip ko sino dito ang in a relationship. At sino ang hindi. Malamang nahulog. Malamang break na kayo kasi may absence dito. Hindi ko nga lang alam kung sino yung original. O ikaw ba? O itong other person. Pero ang show, wala na kayo kasi absence eh. So ibig sabihin, di na kayo nagko-connect. Wala na siya sa buhay mo. Sad ka siguro ngayon. Dahil nga separated na kayo. Ex ka siguro. Ikaw yung ex. Kasi yung widow naman, hindi naman necessarily widow na biyuda. Kanina nga naisip ko kung ikaw ba yung third party kasi biyuda eh. Ikaw yung biyuda na deads na yung asawa mo. Tapos, ikaw yung third party. Pwede rin kasing ganun. May case na ganun. Ang third party ay biyuda. Pero dito sa case na to, yung dating wala na siya sa feeling mo. Kung isipin yung tatlong cards, ano siya, pag pinagsama natin yung sayo, literal na sinasabi na break na kayo, sad ka ngayon. O sabihin natin hindi ka pa makamove on. Pero yung widow nga, hindi naman siya literal na biyuda. Ibang meaning ay sabihin natin wala na siya sa feeling mo, ikaw na yung ex. Hindi na siya makakabalik sa'yo kasi may karelasyon na siyang iba. So, ang dating parang na-deads na yung karelasyon mo dahil di na siya pwedeng bumalik sa'yo dahil in a relationship na siya sa iba. So, pwedeng ganun yung meaning ng widow dito.
O pwede rin namang overall, ikaw yung ex. O mas matanda ka sa kanya. So, kunin nyo lang yung info. Nasa tingin nyo para sa inyo. Okay? Remember, general reading ito. So again, sad ka ngayon siguro. Disappointed o di ka pa rin makamove on. Ngayon, punta tayo dito sa other person. Kamusta sila ng person mo? Ba't may waiting? Drop. Chattering. Anyari? Kasi, iniisip ko kung break na rin sila. Kasi naghihintay. Waiting daw. So, hindi rin sila magkasama ngayon. O pwede rin long distance to. Long distance relationship. Kasi may trap. Kung wala to, isipin ko, baka break na sila. Pero may trap. So, ibig sabihin, may nagtatay sa kanila together pa rin hanggang ngayon. So, yung combination, sabihin natin long distance sila. Kaya yan, hinihintay nila ang isa't isa na magkita. Someday, o ewan ko kung kailan pwede. Pero may chattering tayo. Ano kaya yun? Chattering. So, pwedeng chat di nagchat-chat sila. Kasi long distance baka yun ang way ng kanilang communication ay social media o siguro nag-uusap sila ngayon. Pero kasi pag sinabi mo kasing chattering, non-stop o non-stop yung talking, so pag ganyan, pwedeng may kinalaman sa gossip. Ewan ko, ang dating yung relasyon nila, siguro, ay kinda toxic. Kaya, nakukwento ng ibang tao ang relasyon nila. Kasi may trap tayo dito. So, iniisip ko, kung sila, bakit may trap? Siguro nga kasi ito yung third party. So, yun lang naman ang may isip mo o natin. Bakit pinag-uusapan ng iba? Bakit toxic? Kasi nga, mali. Mali yung relasyon nila. So, sabihin natin, pamilyado ka. Pamilyado kayo ng person mo. Inagaw nitong other person. So, naging sa kanya nga yung person mo. Pero, against yung mga tao sa paligid niya nitong other person at ng person mo sa relasyon nilang dalawa dahil nga may natapakan silang tao o nasagsaan nila ikaw na original, may nasagasaan silang tao, yung relasyon nila ganun, parang tawag dito, hindi tama, mali. Kaya yan, pinagchichismisan sila.
O kung di man kayo kasal, eh baka pamilyado kayo. Kasi tingin ko ikaw yung una. Ikaw yung nauna. Inagaw lang nitong other person. O ewan ko kung sino gumawa ng kalokohan. Pero ang dating sa akin, ikaw ang original. Tapos ito yung third party. So again, di ko alam kung sino yung unang nagloko. Kung person mo ba, inakit niya lang tong other person, kaya naging sila. O inakit ng other person yung person mo, kaya naging sila. So, tingnan natin ang susunod. Yan ang 10 minutes na to. So, para mabilis, ito na lang gamitin ko. Ano feelings niya para sa iyo? Ay, wag na to. Ito kayang isa. No contact kasi kayo pareho eh. Teka, ano ba to? Ano gagamitin ko? Ito na lang. Ang dating kasi no contact sa'yo kasi break na nga kayo. Tapos no contact din sila dahil magkalayo. Hindi naman sila pwedeng araw-araw o minuminuto magkausap. Kasi may nakakamiss sa kanila. So hindi ko alam kung sino yung napalayo o sino yung nasa malayang lugar. Pero long distance sila. Anong feelings ng person mo sa iyo ngayon na hindi kayo nag-uusap at doon sa other person? Oh, gossip din to. Oh. Here you go. So, ang kwento dito. So, anong feelings niya sa iyo? Feeling niya may habit kayong dalawa na tingin niya hindi na maayos. Kasi sabi dito, I don't know if we will ever change habits. So, sabihin natin, habit nyo ang mag-away. O di magkasundo. So, pag gano'n, tingin niya hindi na kayo magbabago kahit kailan. O sabihin natin, ang problem ay responsibility. Being responsible. So, yung isa sa inyo, responsible. So, kung irresponsible yung isa sa inyo, ayun nga, tingin na isa sa inyo, eh wala nang pagbabago. O sabihin naman nating ikaw, tingin mo sa kanya, ganun siya, irresponsible. Eh, yun nga, hindi niya na mababago ang sarili niya. Nahirapan siya mag-change. Ngayon, gossip, I'm afraid of what other people will think. So, kasi kanina naalala nyo, ito may mga nagchichismisan dito. Kasi ito nga, gossip, di ba? Gossip na naman. So, pinag-uusapan yung connection nilang dalawa. Di ba? Kasi nga, iniwan ka para sa other person. So, ayan, tuloy nagchichismis sila. Ngayon, natatakot siya nga. O, siguro nababalisa siya sa kung anong isipin ng ibang tao sa kanya. Ayun o siguro, depressed siya ngayon kasi nga, kahit sino naman, ayaw nang pinag-uusapan. So, yun. Ito, forgiveness. I'm struggling to get over the past.
Either gusto niya humingi ng sorry o nahihirapan siya mag-sorry. O nahihirapan siyang kalimutan ng nakaraan. Ito ego, saka adaposo naman to. Ego, I let my pride get in the way of our connection. Sabi ko nga kanina, may naghihintay dito. Di ko alam bakit parang di sila magkasama, no contact din sila. Isip ko nga long distance, di ba? Long distance sila sa isa't isa. So, isa rin sa reason but no contact sila. Kasi may naghihintay dito. Baka nag-away sila kasi may ego dito. I let my pride get in the way of a connection. So, pwedeng yun ang reason but lead sa no contact. Kaya yung isa sa kanila, para sila naghihintay para mag-reconnect. Ito, reciprocity. I want to have equal give and take. O pwede rin namang pinag-aawayan nila ay give and take. Relationship, walang give and take. Hindi balance. Ngayon, Rana, I don't want to run anymore. Ayaw na raw niyang tumakbo. So, ang nangyari kasi, ay nag-away silang dalawa. Tinakbuhan. O hindi nagpaparamdam, o ginost, binulok, o ewan ko. Parang lumayo yung person mo dito sa other person. Kasi nga, wala silang equal give and take. So, nainis siguro yung person mo. Kasi ay ang ginamit doon eh. So, nainis siguro yung person mo. Kaya, ayun, tumakbo siya ngayon. Ang dating, ayaw na raw niya tumakbo. So, parang gusto na niya bumalik. Namimiss na rin niya siguro tong other person. Hindi necessarily gusto niya bumalik sa'yo. Pero ang dating kasi parang gusto niya bumalik dito sa other person. So, yun. Ganun ang dating. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.